Okay, good morning, good afternoon, good evening po. Depende po sa oras ng napanood niyo po 'to. So, tuloy lang po natin yung sa sa lesson natin. Nasa chapter 2 na tayo. Yung lesson po natin is about God's word in your life. So, kung nasa inyo po yung mga lesson niyo po, yung mga papel, puwede niyo po akong sabayan. So, kunin niyo po ta's kuha kayo ng ballpen para po isulat yung mga sagot. Special po sa pagbasa ng Bible messages, so sabay po tayo, okay? So, bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. Dear Abba Father, by the power of your Holy Spirit, in the mighty name of your only Son, Jesus Christ, thank you po once again, God, sa buhay na binigay niyo sa bawat isa sa amin. Thank you, God, for your great love, for your protection, for all the blessings. We worship you, we adore you, God. Bless mo po ang bawat isa sa amin, God. Great wisdom, knowledge, anointing of the Holy Spirit, God, na maintindihan po namin ang lesson at masagutan po namin galing sa inyo at para po sa inyo, God. Help us, God, na your word, God, will be alive in our life, na maisabuhay po namin kung ano po ang nais nyo, and that there will be power, miracles, wonders, revival, and revelation in your word, God. It is alive. It is Jesus Christ. We praise you and we adore you and we love you. In Jesus' name, amen. Okay, so pakita ko na po na yung lesson para po medyo mabilis. Okay, wait lang po ah. Okay. So, zoom ko lang siya. Okay. So, chapter 2, God's word in your life. A sword is to be used skillfully in battle as both an offensive and a defensive weapon. God has equipped you with such a weapon for your spiritual battle, the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ephesians chapter 6, verse 17. The Holy Spirit uses the Word of God to accomplish the work of God. Okay, so tama po yun. Diba sabi yung tandaan nyo po yung sa armor of God. Okay, so ang isa sa mga armor na kailangan natin is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay? So ito, importante po natin siyang tandaan. Word of God, yun yung tinatawag na sword of the Spirit. Word of God. Okay? So kung matatandaan po natin sa Bible din, sinabi doon that the Word of God is Jesus Christ. Okay pa? So everything that is written in the Holy Bible or Word of God is all about Jesus Christ. Okay? So kailangan natin si Jesus Christ, kailangan natin ang salatan ni Jesus Christ. Jesus Christ is God. Okay pa? So kailangan natin yung para maisabuhay natin at magampanan natin ng maayos kung ano yung mga pinapagawa sa atin ni God. Okay pa? So weapon siya. Kasi we are fighting not against flesh, but spiritual battle. Okay? Yung mga evil spirits. Okay? So, kailangan natin is to fight them in spirit through the sword of the Spirit, which is the Word of God, and through the Holy Spirit. And we know that na kayang talunin yun ni God because it is the Spirit of God. Okay? So, si God ang makikipaglaban para sa atin. So, we need the Word of God. Okay po, so clear ko lang to. So, next. God's word, His communication to you. The Bible is the most remarkable book ever written. The writing was done by about 40 men of many occupations. They wrote over a period of approximately 1,500 years and in three languages, Hebrew, Aramaic, and Greek. Yet the Bible has one great theme and central figure, Jesus Christ. All of this would be impossible unless the Bible had one supreme author, and it did, the Holy Spirit of God. Okay? So, underline po natin mga importante, Bible is the most remarkable book ever written. Bakit po masabing remarkable? Kasi buhay ang Bible. So every time nababasahin natin ang Bible, when we read it in spirit and in truth, buhay siya. May message si God. Bakit siya buhay? Because the author, okay, is buhay din. And that is the Holy Spirit of God. Okay? And yung Bible, since it is a word of God, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God, and that is Jesus Christ. So, lahat na nasa Bible nga, ang sabi niya, ang great theme niya is about Jesus Christ, which is the Son of God, the good news. Okay pa? So, importante po talagang basahin natin ang Holy Bible day and night.
meditate po. Hindi lang siya babasahin. Dapat mini-meditate natin kung ano yung gustong sabihin ni God. Tapos magpipray tayo sa Holy Spirit para maintindihan natin. Okay pa? So, diretso na po tayo sa question. Number 1, what does 2 Timothy chapter 3 verse 16 say about the scriptures? Circle the letter of the correct answer. Okay, so letter A, some of the Bible is inspired by God. Letter B, all of it is inspired by God. Letter C, only the parts that speak to you in a personal way are inspired by God. Inspired comes from a Greek word meaning God breathed. The meaning then is that was written by men was breathed out by God. He spoke through them. They were His spokesmen. Okay? So, sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, dapat malaman natin sa scriptures, which is the Holy Bible, kung ano daw yung Holy Scripture or ano daw yung Bible. Some, ibig sabihin, yung iba doon, inspired by God o all, lahat ba yun inspired by God? Or only parts, yung mga party lang no na personal na nagsasalita para sa iyo, yun lang ba yun? Okay? So, kailangan natin malaman. So, babasahin po natin 2 Timothy chapter 3, verse 16. Okay, wait lang po ah. So, stop natin share. Punta tayo sa Bible message. Okay. So, basahin na muna po natin siya. 2 Timothy chapter 3, verse 16, New Living Translation. All scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Second kay Timoteo chapter 3 verse 16, ang salita ng Diyos. Kinasihan ng Diyos ang bawat kasulatan. Ang mga ito ay mapakikinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay sa katuwiran. Okay? So, kung babalikan natin yung question, okay, so ang tanong doon, pa-check na lang po sa note nyo. Sabi doon, what does 2 Timothy chapter 3 verse 16 say about the scriptures? A, some of the Bibles is inspired by God. B, all of it is inspired by God. C, only the parts that speak to you in a personal way are written by God. Circle the letter of the correct answer. So, encircle po natin kung ano yung tamang sagot. Letter B. Okay? So, ang sabi doon, ito po yan. All scripture is inspired by God. Okay pa? So, highlight natin siya. So, okay. Ito yung sagot. Okay po. So, number 1, 2 Timothy chapter 2, verse 6, all scripture is inspired by God. So, letter B. Ito ka po yung sa lesson. Okay. Okay, so number 1, ito po yung sagot ha, letter B. Okay, clear ko na. Tapos punta tayo dun sa next question. So, ito po. Number 2, how was the scripture given? Basahin po natin sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21. Paano daw ibinigay yung scripture or yung Holy Bible? Okay, so punta tayo sa 2 Peter chapter 1 verse 20-21. Okay. 2 Peter, wait lang po i-highlight ko siya. 2 Peter chapter 1 verse 20-21, New Living Translation. Above all, you must realize that no prophecy in Scripture ever came from the prophet's own understanding or from human initiative. No, those prophets were moved by the Holy Spirit and they spoke from God. 2 Pedro chapter 1 verse 20-21, ang salita ng Diyos. Higit sa lahat, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na espiritu. Okay? So, ano yung tanong doon? How was scripture given? Paano daw ibinigay yung Holy Scripture? Okay, highlight ko na lang po Okay.
Okay, moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Okay, so ito yung sagot. Okay pa. So, nakikita niyo po ba yung notes? So, ito pa yung susulat niya. Sa number 2, 2 Peter chapter 1, verse 20-21, moved by the Holy Spirit and they spoke from God. Okay pa? So, punta na ulit tayo sa next question. So, ibig sabihin, yung Holy Scripture, binigay yun sila sa mga prophets, yung mga messenger ni God, hindi yun galing sa kanilang sarili. So, hindi yun sa kanilang talino, hindi yun galing sa kanilang galing. It is by the power of the Holy Spirit po. So, ibig sabihin, walang dapat magmalaki na ang galing ko, no? Na-explain ko yung Bible, ang galing ko, no? Alam ko to lahat. Hindi. Wala tayong dapat ipagmalaki kasi lahat ng nasasabi nating kabutihan na galing sa salita ni God ay hindi galing sa atin. Galing po yun sa Holy Spirit. Spirit of God po ang nag-interpret o nag-explain sa atin para maintindihan natin yung Holy Bible at maisagawa natin yon. Ano po? So, yun po yung so galing siya sa Holy Spirit. Next, who then helps you understand the Bible? 1 Corinthians chapter 2 verse 12-13. So sino daw ang tumutulong para maintindihan natin ang Biblia? Okay, so basahin natin sa 1 Corinthians chapter 2 verse 12-13. Okay. Wait lang po, move ko na to. Okay, so basahin na muna natin. 1 Corinthians chapter 2 verse 12-13, New Living Translation. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. When we tell you these things, we do not use these words that come from human wisdom. Instead, we speak words given to us by the Spirit, using the Spirit's word to explain spiritual truths. 1 Corinto chapter 2 verse 12-13 ang salita ng Diyos. Ngunit hindi namin tinanggap ang espiritu ng sanlibutan. Sa halip, ang tinanggap namin ay ang espiritu na mula sa Diyos upang malaman namin ang mga bagay na ipinagkaloob sa amin ng Diyos. Ang mga bagay na ito ang aming sinasabi, hindi sa pamamagitan ng mga salitang itinuro ng karunungan ng tao, kundi sa mga salitang itinuro ng banal na espiritu. Inihahalin tulad namin ang mga espiritual na bagay sa espiritual na bagay. Okay? So, ano yung question? Who then helps you understand the Bible? Sino to tumutulong sa atin para maintindihan natin yung Bible? Okay, ito po yung sagot. Holy Spirit. Okay? Ito. God's Spirit. Okay, so God's Spirit is pareho po ng Holy Spirit. Okay? So, Spirit of God. Capital S siya kasi tungkol siya sa Holy Spirit. Kapag yung small yung space, ay yung sa Espiritu ng mga tao. Ganyan. Pero kapag capital S po sa Bible, normally po yung Holy Spirit. Yan. Spirit of God. Okay? So, ang sagot po dyan, okay, sa number 2, sa 1 Corinthians chapter 2, verse 12-13, it's God's Spirit o Holy Spirit ang tumutulong sa atin para maintindihan natin ang salita ng Diyos. Okay pa? So, next, importante po talaga na bago tayo magbasa ng Bible, basahin muna po natin, mag-pray muna po tayo sa Holy Spirit. Kasi hindi natin siya maiintindihan ng tayo lang po. Okay pa? So, let's always end the prayer in Jesus' name. So, next naman po is yung sa second page na po. Okay, so makikita niyo po dun sa second page, meron siyang diagram siya dyan. Okay, medyo malabo dito, pero i-check nyo na lang po doon sa papel. So, nakasulat dito is the Bible at a glance, 66 books. So, total lahat ng books is 66. So, nahahati sa dalawa po yung Holy Bible. Old Testament at ang New Testament. Ang Old Testament, meron siyang 39 books. Ang New Testament, merong 27 books. Okay? So, sa Old Testament, medyo malit, di ko mabasa. Sa Old Testament, meron siyang history and government ata. Tapos poetry, prophecy. Meron silang major prophets, minor prophets.
Okay, kasi yun sa dati sa Old Testament, yung mga prophets, sila yung mga propeta, kumbaga sila yung ginagamit ni God na messenger. Pag sinabi natin kasi prophet, nakikita nila yung mangyayari sa hinaharap, parang ganon. Nare-reveal nila yung mangyayari sa hinaharap. Hindi dahil sa kanila, because of the Holy Spirit. So by that time sa Old Testament kasi, is nire-reveal nila yung pagdating ng Messiah, yung magsisave sa mundo, and that is Jesus Christ. So yun yung sa Old Testament. Kaya may makita tayo yung major prophet, minor prophet. Tapos, di ba, makikita mo yung cross sa gitna? So, yung symbol kay Jesus Christ. Tapos, yun, sa New Testament, meron din tayong, yun, history, teaching, tapos may prophecy rin. Okay, yung prophecy na dun is yung revelation, which is speaks na yun sa future. Okay, hindi pa siya nangyayari, pero magaganap. Okay, so whatever is written po sa Holy Bible, mangyayari at mangyayari po yun. So, yun. So, ito po yung sa binubuo ng sa Bible. Kaya maganda po siya na hindi lang natin babasahin, ay favorite ko John 3:16, babasahin mo lang John 3:16. Hindi po. Subukan po natin basahin ang buong Bible. Kasi yung message niya dugtong-dugtong yun. So, saka ano po, masarap siya basahin. Kasi nagre-reveal si God ng different messages. So, try po natin simulan at least 2 chapter sa isang araw. Simulan mo sa Genesis, tapos mag-ano ka ng ballpen, lagyan mo ng marka, saan ka natapos. Tapos, sa susunod na araw, ito naman, 2 chapter. Kapag medyo may time ka, damihan mo para mas mabilis po matapos. Tapos, bago po yun ulit, bago magbasa, mag-pray muna po sa Holy Spirit in Jesus' name na ipaintindi sa atin ni God kung ano yung gusto niyang iparating. Ano pa? Tapos maisabuhay natin yun. So, number 3 na tayo. So, number 3, how do the following verses describe God's Word? Matthew chapter 24, verse 35, John 17:17, Hebrews 4:12. Okay, so paano daw itong mga Bible messages nito dinescribe niya kung ano yung salita ng Diyos o ano yung Holy Bible, ano ang scripture. Sa Matthew chapter 24 verse 35, okay, dire-diretsuhin ko na po yun na hanggang John 17:17, Hebrews 4:12. Tingnan po natin kung paano dinescribe. Okay, basahin po natin yung Bible message. Okay, ito. Okay lang po Yan. Sa Matthew chapter 24, verse 35, New Living Translation, Heaven and earth will disappear, but my words will never disappear. Mateo chapter 24:35, ang salita ng Diyos, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit kailanman ay hindi lilipas ang aking mga salita. Okay, si God ang nagsabi niyan. So, ang sagot dito, okay, sabi ang tanong is, paano dinescribe yung God's Word? Okay, ang sagot dito, will never disappear. So, hindi kukupas, hindi lilipas, hindi mawawala. Forever ang salita ng Diyos. Okay pa? So, pwede niyo po isulat doon sa number 3, ang sagot, will never disappear. Okay pa? So, next is John 17:17. New Living Translation po, make them holy by your truth, teach them your word, which is truth. Juan 17:17, ang salita ng Diyos, pakabanalin mo sila sa pamagitan ng iyong katotohanan, ang iyong salita ay katotohanan. Okay, ang sagot doon is truth. Ano daw ang salita ng Diyos? Katotohanan. Okay pa? Kasi lahat ng nakasulat sa Holy Bible po ay totoo. Okay? Okay, so number 3, ang sagot is truth. Okay, so next is Hebrews chapter 4, verse 12, New Living Translation. For the word of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Hebrews chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng spirito at ng kasukasuan at utak ng buto. Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. Sobrang powerful po ng Word of God, no? So, ganun siya parang dinescribe
na napakabuhay na kapangyarihan. Ini-expose daw niyo yung innermost thoughts and desires. Kaya minsan po mapapansin natin, pag nagbabasa tayo ng Holy Bible, o nakakarinig tayo ng salita, parang feel natin, teka lang, pinapatamaan ako. Kasi, kumbaga yung tumatago sa puso't isipan natin. Kasi alam ni God tayo kilala tayo ni God. Pero hindi yung para saktan tayo. Dapat matuwa tayo na kapag tinamaan tayo ng salita ng Diyos, ibig sabihin, nililinis niya tayo. Pag nilinis tayo ni God at mag-act tayo o obey natin o sundin natin yung salita ni God, para rin po yun sa ikabubuti natin yun. Para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na masaya. Ano po? Nakapiling natin sa kaharian ang ating Diyos. Okay po pa. So, kailangan po talaga na tanggapin natin yung salita ng Diyos. So, ang sagot dito, yan nyo lang po, alive and powerful. Okay. Okay, highlight ko po Okay, alive and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. So yan yung pagka-describe ng Word of God sa Hebrews chapter 4 verse 12. Okay? So ito po yung sagot. Okay? Hebrews 4:12, alive and powerful, sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joint and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires. Okay? Pwede niyo po yun isulat. Okay? So punta na po tayo dun sa lesson. Okay. So sa number 4, examine Psalm 19:7-11 carefully. Use the following chart to aid you in your investigation. Verse 7, 8, 9, 10, 11. So, ito yung mga dapat nating malaman. What the Bible is called. Ano din tawag dun sa Bible. Its characteristics. Ano yung mga katangian nun. What it will do for me. Anong maitutulong sa atin ng Bible, ng Word of God. So, binigyan na tayo ng sample sa verse 7 daw. Bible is law, statutes, okay, batas. Characteristic niya, perfect. Okay? So, walang mali. Trustworthy, mapagkakatiwalaan. What it will do for me gives wisdom. Binibigyan niya tayo ng karunungan. So, ibig sabihin, hindi porke sabihin, ay, hindi naman ako nakapag-aral, wala akong karunungan, wala akong alam. Hindi po. Hindi yun sa angking talino ng tao, hindi sa pinagtapusan mo, sa pinag-aralan mo. Kapag nagbasa po tayo ng Holy Bible at ginay tayo ng Holy Spirit, magkakaroon po tayo ng karunungan na malaman natin ang dapat gawin at ang hindi dapat gawin. Talikuran ang kasalanan at sundin si God. Yun po ang sinasabi nating karunungan. Okay pa? So, basahin natin sunod-sunod po sa verses 8, 9, 10, 11. Try natin subukan po natin hanapin kung ano ang Bible, characteristic niya, at ano ang magagawa para sa atin. Okay pa? Okay. Ito. So, basahin na muna po natin yung message, tapos saka natin siya sagutan. Okay. Psalm chapter 19, verse 7-11, New Living Translation. The instructions of the Lord are perfect, reviving the soul. The decrees of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The commandments of the Lord are right, bringing joy to the heart. The commands of the Lord are clear, giving insight for living. Reverence for the Lord is pure, lasting forever. The laws of the Lord are true, each one is fair. They are more desirable than gold, even the finest gold. They are sweeter than honey, even honey dripping from the comb. They are a warning to your servant, a great reward for those who obey them. Okay? So, bigyan ko lang po kasi wala siyang yung salita ng Diyos. So, mga instructions daw ng ating Panginoon ay perfect, walang mali. Nagre-revive sa soul, binubuhay niya ulit ang ating mga kaluluwa. The decrees of the Lord trustworthy, mapagkakatiwalaan. Okay? No, bibigyan ng karunungan ng mga tao. Ang mga commandments, ang mga kautusan ni God ay tama. Okay? Bringing joy, nagbibigay ng galak sa ating puso.
The commands of the Lord are clear. Clear yun. Walang, ay perang malabo tong verse na to Hindi. Lahat ng nakasulat po doon ay maliwanag. Giving insight for living. So, pinapakita niya sa atin yung mga dapat nating kailangan para mabuhay tayo. Reverence for the Lord is pure. Yung reverence natin kay God is puro. Lasting forever, maglalast siya forever. Okay po? Ibig sabihin, hindi. Ngayon, tama siya, buhay siya, bukas, baka hindi. Forever siyang pure, forever siyang tama. The laws of the Lord are true. Ang mga batas ni God, totoo yun. Each one is fair. Ibig sabihin, patas. Hindi yung, bakit na lang puro na lang tungkol kay God, para sa akin, wala. Hindi po. Lahat ng batas ni God, lahat yun patas. Okay, kaya nga 'di ba nilagay niya doon yung sa greatest commandment, love God above all and love your neighbor as yourself. So napaka-fair ni God na kailangan natin tagang mahalin si God above all kasi God natin siya, creator natin siya. Pero napaka-fair ni God para sabihin niyang pati ang mga lahat ng tao is kailangan din natin mahalin. Okay? So just si God, so meron siyang katarungan, patas siya. Wala siyang pinapanigan, kumbaga. Kumbaga, yung pinapanigan na parang, uy, favorite yan ni God porque ganyan, hindi. Lahat tayo mahal ni God. Okay? Pero, may judge siya. Ibig sabihin, may judgment na yung pagiging fair ni God, okay, is time will come, yung mga righteous, sila yung maliligtas. Patas pa rin si God. Okay pa? So, kasi siyempre, hindi naman fair na pati mga nagkasala is magkaka-reward. Hindi. Patas si God. Kung sino yung gumawa ng tama, sila yung may reward. Eternal life in heaven. Ano pa? So, they are more desirable than gold, even the finest gold. So, kinumpare niya sa gold, di ba? Ang mahal-mahal ng ginto. Pero, mas mahalaga pa daw sa ginto. Even sa pinakamahal o pinakamagandang ginto. Kasi nga, yun yung totoong buhay, totoong kayamanan si God. Okay pa? So, next po, they sweeter than honey dripping from the comb. Yung mismo yung parang sinasabi nilang dripping from the comb, yung pinaka-pinanggalingan ng honey mismo, mas tamis pa daw doon ang salita ni God. Ibig sabihin, ganun kasarap namnamin ang salita ng Diyos. Okay pa? They are warning to your servant. Warning, kapag mayroong mangyayaring masama, wino-warn tayo ni God. Kaya nga napakasarap basahin ng Bible kasi wino-warn tayo ni God na, nak, kasalanan yan. Huwag mo gawin yan. Kung hindi, ito ang mangyayari sa'yo. Nak, huwag kayong magkasala kasi sa judgment day, kapag hindi ka nag-repent, hindi ka nagkasala, mapupunta ka sa impyerno. Nak, ganyan. Kumbaga, parang wino-warningan tayo ni God para mapabuti tayo. Okay po? A great reward for those who obey Him. So makikita din natin dito na napakaganda ng great reward natin kapag sumunod tayo kay God. Kasi imaginein, kahit hindi tayo mayaman dito sa mundo, pagdating natin sa langit, sa kaharian ni God, nag-iisa tayong mansyon. Naka-ready na yon. Apo, hindi matutumbasan ng mundo yon. Kaya wag natin pong i-give up si God kasi napakahalaga. Okay, na nasa Diyos tayo. So yun po yung sa message ng Psalm 19:7-11. Ngayon po is hahanapin natin yung sagot sa what the Bible is called, characteristic niya, and what it will do for me. So, simulan na po natin sa 8 kasi may sagot na sa 7. Okay pa? So, andito na yung sagot. Okay, sa verse 8 tayo magsisimula. Okay, so nakikita niyo po ba? Okay, so, ang tawag doon sa verse 8, commandments of the Lord. Okay, kautusan ni God. Okay, so yan yung ilagay niyo po doon sa what it is called. It is commandments of the Lord. Characteristic niya, right. Tama yun. Okay, ano ang naibibigay niyo sa atin? Joy to the heart. Okay, what it will give to us is joy to the heart. Ano pa? Ano pa daw ang sa verse 8? Ano pa ang tawag sa Bible? What it is called? Commands of the Lord. Siya rin, pareho po. Commandments of the Lord or commands of the Lord. Okay, ano pa yung characteristic niya? Clear. Okay. Ano magagawa nun sa atin? Giving insight for living. Okay pa? Sa verse 9, makikita niyo po dito sa gilid din yung sagot. Ano po? Para mabilis. Verse 9, ang tawag doon sa Word of God, it's a reverence for the Lord. Anong characteristic niya? Pure. Okay. Lasting forever. Characteristic niya rin yun.
Ano pang tawag sa what it is called? Yung Word of God, it's the laws of the Lord. Anong characteristic niya? True. Okay, ano pa? Each one is fair. Okay, patas. Okay, so actually mapapansin natin sa verse 9, sinabi ng what it is called and anong characteristic niya. Okay, pero yung what it will give to us kasi is dito niya ibibigay sa mga sumunod na Bible passages. Okay, so kumbaga dito is yung called and characteristics yung mga sinabi dito. Example sa sa verse 10, wala siyang sinabi kung what it is called, pero dinescribe niya na or characteristic niya is more desirable than gold. Okay? Even the finest gold. Okay? Pwede natin idugtong na lang doon. Ano pa yung characteristic niya? Sweeter than honey, even honey dripping from the comb. So, ganun ka, ganda yung Word of God. So, under characteristics din lang po siya. Okay? Kasi nasabi na sa unahan kung ano yung called o ang tawag sa Word of God. Commandments, law, reverence for the Lord. So, ito is yung mga characteristics yung nandito. Tapos naman, ano pa siya? What it is called sa verse 11, warning to your servant. Okay? So, it is called warning. Okay? Pwede rin siyang gawing, sabihin natin called. It is called as a warning. Pwede natin din siya ilagay sa what it will do, okay, for us as a Christian, warning, okay? So, next is ito, a great reward for those who obey them. So, ito is yung anong maibibigay sa last na, ano po to, sa last na column. Ano maibibigay niya? A great reward for those who obey them. Okay pa? So, ito po yung mga sagot. Okay, nasundan po ba? Okay, so, i-summarize ko po as Psalms chapter 19, verse 7 to 11, verse 8, called commandments of the Lord, characteristic, right, clear, what it will give or what it will do for me, bringing joy to the heart, giving insight for living. So verse 9, okay, so called reverence for the Lord, laws of the Lord, characteristic, pure, true, okay, lasting forever, characteristic niya rin po yun. Each one is fair, characteristic rin po yun. So verse 10, all under characteristic po, more desirable than gold, even the finest gold, sweeter than honey, even honey dripping from the comb. So verse 11, cold, okay, it's a warning, okay? Yung warning po, pwede natin siya ilagay sa cold, what the Bible is called, and pwede rin natin siya ilagay sa what it will do for me. Kasi it serves as a warning. Ano pa? Tapos, what it will do for me, great reward for those who obey them. Okay pa? So, okay lang po kahit may mga parang blanco-blanco dyan. Kasi, kasi po, yung iba doon is parang inisa-isa niyan dinescribe na yung characteristics. Okay lang po yan. Ang importante po is, masummarize natin na alamin natin na ang salita ni God is batas ng Diyos, instruction ni God, utos ni God na dapat sundin dahil tama yun, malinaw, pure, masarap kesa sa honey, mas mahalaga kesa sa gold. Ito ay katotohanan at malaman po natin na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng galak sa ating puso, nagbibigay ng direksyon sa ating pamumuhay na last forever, na ito po ay magiging warning para sa atin para magkakuha tayo ng great reward kung susundin natin ang salita ng Diyos. Ano pa? So, check po natin. Okay, so yun na siya. Check ko lang po kung meron pa po siyang karugtong. Wait lang po. Okay, so far, yun na po siya. Okay, i-share ko lang yung screen. Share ko lang yung screen na. Okay po. So, yun. Sa number 4, natapos natin siya lahat. So, next time po is i-discuss naman natin yung next na topic, how the Bible helps you sa next na topic po natin. Okay? So, again, all glory and praises to God our Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Good night and God bless us all. Bye-bye po.